Sana ay matapos na ang paghihirap na ito para hindi na kailangan pang magpanggap ng lahat. Ang boses na yon ay kay Minho, ang lalaking 10 taon nang nangakong mamahalin ako hanggang sa huling sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila malamig na hangin na unti-unting nagpapabigat sa aking dibdib, na para bang ang pag-ibig na minsan niyang ipinangako ay dahan-dahang naglalaho. Sa labas ng saradong pinto ng kanyang opisina, nakatayo ako habang nanginginig ang aking mga kamay. Hawak-hawak ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Sa loob nito ay ang isang puting panyo na maingat kong binurdahan ng aming mga inisyal, isang regalo para sa aming ika-10 anibersaryo. Ilang gabi ko itong pinagpuyatan. Tinitiis ang pamamanhid ng aking mga daliri at ang bigat ng aking sinapupunan dahil gusto kong ipadama sa kanya na sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya pa rin ang aking tahanan. Huwag kang masyadong halata, Minho. Sagot ng isang pamilyar na boses ng babae na sinundan ng isang malanding tawa. Baka makahalata ang boring mong asawa. Masyado siyang mabait, parang ang hirap paniwalaan na wala siyang alam. Si Shai na iyon, ang matalik kong kaibigan, ang babaeng tinuring kong kapatid, ang kasama ko sa bawat pait at tamis ng buhay. Mabait o sadyang tanga lang? Humalakak si Minho at narinig ko ang pag-usad ng silya sa sahig, isang tunog na nagpatahimik sa aking mundo. Janine is just a charity case. Pinakasalan ko lang siya dahil kailangan ko ang koneksyon ng tatay niya noon. Pero ngayon, she's just a burden, lalo na ngayong buntis siya. I don't want that child, Shashina. Ang gusto ko ay ang perang makukuha natin mula sa insurance niya kapag nawala na siya. Parang gumuho ang kisame sa aking ibabaw. Ang aking lalamunan ay biglang natuyo at ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang masakit na pagpukpok sa aking dibdib. Ang panyong pinaghirapan ko ay nahulog mula sa aking mga kamay. Dahan-dahang lumapag sa malamig na sahig, tulad ng aking mga pangarap na biglang nagkapira-piraso. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa paligid ko ay tila naging malapot na putik na sumasakal sa akin. Napahawak ako sa aking tiyan. Sa munting buhay na dinadala ko, ang sanggol na akala ko ay magiging simbolo ng aming pagmamahalan. Ngunit para sa ama nito, kami ay mga sagabal lamang sa kanyang ambisyon. Sa gitna ng aking pagkataranta, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ito ang luha ng isang mahinang babae. Ito ay ang luha ng isang pusong pinagtaksilan sa pinakamasakit na paraan. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila pagtakas mula sa isang impyernong binuo ko sa sarili kong isipan. Lumabas ako ng bahay habang ang langit ay nagsisimula nang magbuhos ng malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humahampas sa aking balat, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang apoy sa aking loob na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Pinaandar ko ang sasakyan ng walang patutunguhan. Ang paningin ko ay malabo dahil sa pinaghalong ulan sa windshield at ang mga luhang hindi ko mapigilan. Ang boses ni Minho ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Sana'y mamatay na lang siya. Habang binabaybay ko ang madilim at madulas na kalsada, isang nakasisilaw na liwanag mula sa kasalubong na sasakyan ang biglang bumulaga sa akin. Sinubukan kong iikot ang manibela, ngunit ang mga gulong ay nawalan ng kapit sa basang semento. Narinig ko ang nakatutulig na tunog ng pag-ipit ng bakal at ang pagkakabasag ng mga salamin na tila libu-libong karayom na tumusok sa aking katawan. Isang malakas na banggaan ang nagpayanig sa buong mundo ko. Naramdaman ko ang pag-uga ng aking katawan at ang huling bagay na sumagi sa aking isipan bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang munting buhay na aking pinangangalagaan sa loob ng aking sinapupunan. Sa gitna ng katahimikan at sa amoy ng goma at bakal na pumuno sa hangin, isang tanong ang nanatili
sa aking unti-unting humihinang kamalayan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buong buo ay humantong sa ganitong kapalaran? Nakahiga ako sa malamig na kalsada. Ang ulan ay patuloy na humahalik sa aking namumutlang mukha, habang ang aking dugo ay dahan-dahang humahalo sa agos ng tubig ulan. Sa dulo ng aking paningin, nakita ko ang isang anino na lumalapit. Ngunit ang aking mga mata ay unti-unti nang sumasara. Hanggang dito na lang ba ang kwento ni Janine? Ang babaeng nagmahal ng tapat, ngunit binalikan ng tindi ng pagtataksil. Ang kisame ng puting silid ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto ng kalungkutan. Sa bawat pagkurap ng aking mga mata, ang tanging nakikita ko ay ang malabong anino ng mga gamit sa ospital na tila mga bantay sa aking pagdurusa. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking kamay patungo sa aking tiyan. Doon, sa ilalim ng puting kumot, naramdaman ko ang isang nakatutulig na kawalan. Ang dati ay matambok at puno ng pag-asa ay ngayon ay patag na at malamig. Isang matalim na sakit, na higit pa sa hapdi ng mga sugat sa aking katawan, ang gumuhit sa aking puso. Wala na siya. Ang munting anghel, na tanging dahilan ng aking pananatili sa impyernong binuo ni Minho ay tuluyan ng binawi sa akin. Gising ka na pala, Janine. Akala ko ay balak mo nang matulog ng habambuhay para takasan ang kahihiyang dinala mo sa amin. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang nag-aalalang ina, kundi kay Doña Remedios. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama, suot ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mukhang tila gawa sa bato. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi purong pagkadismaya. Mama, ang tanging lumabas sa aking tuyot na labi. Isang pakiusap para sa kaunting pag-unawa, ngunit ang aking tinig ay tila bulong na agad tinangay ng hangin. Huwag mo akong tawaging mama. Mabilis niyang putol, ang kanyang boses ay puno ng puot. Isang malaking malas ka sa pamilyang ito. Hindi mo na nga kayang pagsilbihan ng maayos ang anak ko, pati ang kaisa-isang tagapagmana ng aming pamilya ay hinayaan mong mawala. Isang irresponsableng ina. Bakit ka pa nabuhay kung ang anak mo naman ang kinuha? Ang bawat salita niya ay tila mga latigo na humahagupit sa aking kaluluwa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang anak niya ang may kasalanan, na ang kataksilan nila ang nagtulak sa akin sa kalsadang iyon. Ngunit ang aking dila ay tila nakagapos ng takot at panghihina. Pumasok si Minho sa silid. May dalang isang malaking basket ng prutas. Para sa sino mang makakakita, siya ang larawan ng isang mapagmahal at nagdadalamhating asawa. Ngunit nang magsara ang pinto, at kaming tatlo na lamang ang natira, ang maskara ng pag-aalala ay agad na nahulog. The press is outside, Janine. Malamig na sabi ni Minho habang inilalagay ang prutas sa mesa ng walang pag-iingat. Gagawa tayo ng pahayag na ang aksidente ay sanhi ng madulas na kalsada at ng iyong pagiging emosyonal dahil sa pagbubuntis. Walang babanggit tungkol sa narinig mo sa opisina. Maliwanag ba? Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minahal ko, nang higit pa sa aking sarili. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang pagkagutom sa kapangyarihan at pera ang natitira. Pinatay niyo ang anak ko, mahina kong sabi. Ang boses ko ay nanginginig sa puot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang kanyang hininga ay tila amoy ng pagkabulok. Wala kang ebidensya, Janine. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang matagumpay na negosyante o ang isang asawang nasira ang bait dahil sa pagkawala ng anak? Manahimik ka at baka bigyan pa kita ng kaunting pera para sa iyong pag-alis. Kung hindi, hindi niya itinuloy ang kanyang banta. Ngunit ang paraan ng kanyang pagpiga sa aking kamay ay sapat na para maunawaan ko ang panganib. Iniwan nila akong mag-isa sa dilim ng silid, kasama ang aking pighati at ang malamig na katotohanan na ang pamilyang ito ay hindi titigil hanggang sa tuluyan akong madurog. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog,
Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng ospital. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila nakakakita sa kabila ng aking maskara ng sakit. Hindi ka dapat manatili dito, Janine, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matibay na tinig. Ang ospital na ito ay pagmamay-ari ng mga koneksyon ni Minho. Kapag nanatili ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Sino ka? Tanong ko. Ang kaba ay nagsisimulang bumangon sa aking dibdib. Isang taong may utang na loob sa tatay mo. Ang pangalan ko ay Elias. Sagot niya. May inilapag siyang isang sobre sa tabi ko. Sa loob nito ay may bagong pagkakakilanlan at kaunting pera. May sasakyang naghihintay sa likod ng ospital. Ito na ang huling pagkakataon mo para mabuhay muli. Tumingin ako sa sobre. Pagkatapos ay sa aking mga kamay na puno ng pasa. Ang imahe ng aking nawalang anak at ang tawa ni Shaina sa opisina ay naglandas sa aking isipan. Isang bagong lakas na nagmula sa pinakamalalim na hukay ng aking galit ang unti-unting dumaloy sa aking mga ugat. Kinuha ko ang isang ballpen sa tabi ng kama at ang dokumento ng diborsyo na iniwan ni Minho para pirmahan ko bilang pagsuko sa lahat ng ari-arian. Gamit ang sarili kong dugo na bahagyang tumatagas pa mula sa swero sa aking kamay, nagsulat ako ng isang maikling mensahe sa likod ng papel. Dahan-dahan akong bumangon, tinitiis ang bawat hila ng sakit sa aking katawan. Sa tulong ni Elias, lumabas ako sa bintana patungo sa kalayaan. Nang mag-umaga, natagpuan ng mga nurse ang silid na walang tao. Ang tanging natira ay ang puting kumot na may mantsa ng dugo at ang papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa para kay Minho. Ang Janine na pinatay niyo ay kasama ng ibinaon ng aking anak. Ngunit ang susunod na kakatok sa inyong pinto ay ang inyong sariling karma. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mukhang nakikita ko ngayon ay tila isang estranghero na nagmula sa kailaliman ng isang bangungot. Hinawakan ko ang aking pisngi. Dinaramdam ang magaspang na tela ng benda na bumabalot sa ilang bahagi ng aking muka at leeg. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang hapdi, isang paalala na ang aking katawan ay pilit na bumabangon mula sa pagkakadurog. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan sa aking loob. Sa bawat oras na tumitingin ako sa ibaba, tila hinahanap pa rin ng aking mga kamay ang matambok na bahagi ng aking tiyan na dati ay puno ng buhay. Ngayon, ang tanging naroon ay ang hila ng mga tahi at ang malamig na katotohanan. Narito ako sa isang maliit na apartment sa gitna ng maingay na lungsod ng Makati, malayo sa marangyang mansyon ng mga Minho kung saan ako itinuring na isang bilanggo. Ang paligid ay payak, isang kama, isang mesa, at ang ingay ng mga sasakyan sa labas na tila isang walang katapusang agos ng buhay na hindi tumitigil para sa sinumang nasasaktan. Uminom ka muna ng gamot, Jane. Nilingon ko si Elias na kapapasok lang ng pinto. May dalang supot ng pagkain at gamot. Ginagamit niya ang bagong pangalan ko, Jane. Isang maikli at simpleng pangalan na walang dalang mabigat na nakaraan. Salamat, Elias. Mahina kong sagot. Bakit mo ba ginagawa ito? Sabi mo ay may utang na loob ka sa tatay ko, pero sapat na ang pagligtas mo sa akin sa ospital. Umupo si Elias sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng malasakit. Ang tatay mo ang nagpaaral sa akin nung wala kaming makain. Hindi lang buhay ang ibinigay niya sa akin, kundi pagkakataon. At ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang parehong pagkakataon. Ang katalinuhan mo sa numero, Jane, iyon ang magiging sandata mo. Hindi mo kailangan ng baril para maghiganti. Kailangan mo ng kapangyarihan na mas malakas pa sa kahit anong pisikal na saktan. Lumipas ang mga buwan na puno ng pagtitiis. Ang bawat gabi ay isang pakikipaglaban sa mga alaala. Ang tawa ni Shaina, ang malamig na boses ni Minho,
at ang huling sulyap ko sa panyong puti na nadungisan ng ulan. Ngunit sa bawat umaga, mas pinipili kong maging matatag. Sa tulong ni Elias, muli kong pinag-aralan ang galaw ng stock market at ang mga sikreto ng mundo ng finance na dati ay isinuko ko para maging isang mabuting asawa. Isang araw, habang nakaupo ako sa tapat ng computer, nakita ko ang isang balita sa social media. Isang marangyang party para sa paglulunsad ng bagong proyekto ng kumpanya ni Minho. Kasama niya sa litrato si Shaina, na ngayon ay tila reyna na ng mansyong dati ay sa akin. Ang nangiti nila ay tila mga kutsilyong humihiwa sa aking balat. Hayaan mo silang magsaya, Jane. Bulong ni Elias sa aking likuran habang nakatingin din sa screen. Habang mas mataas ang kanilang lipad, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang isang itim na blazer at isinuot ito. Ang mahinhin at iyaking si Janine ay dahan-dahan ng nilalamon ng isang babaeng may malamig na determinasyon. Hindi na ako nanginginig kapag naririnig ang pangalan nila. Ngayon, ang bawat balita tungkol sa kanila ay tila isang piraso ng puzzle na binubuo ko para sa kanilang pagguho. Handa na ang mga papeles para sa bagong investment firm, sabi ni Elias sabay abot ng isang folder. Simula bukas, ikaw na ang mamumuno sa operasyon. Sa ilalim ng pangalang Jane Della Riva, walang makakaalam kung sino ka talaga. Hinawakan ko ang panulat at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Hindi ito ang galit na nakakasunog, kundi ang lamig ng yelo na nakakamatay. Pinirmahan ko ang mga dokumento nang walang pag-aalinlangan. Jane! Tawag ni Elias bago siya lumabas. May nahanap ang mga tao ko. Tungkol ito sa tatay mo. Hindi lang pala pagkakamali sa negosyo ang dahilan ng pagbagsak niya noon. May mga dokumentong sadyang nilimot sa ilalim ng pangalan ng biyenan mo. Tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila may isang malakas na tambol sa loob ng aking dibdib. Ang aking hinala ay unti-unti nang nagkakaroon ng mukha. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na dahil sa tindi ng emosyon. Tumingin si Elias sa akin ng may malalim na kahulugan. Ang utang na loob na sinasabi ng biyenan mo na mayroon ang pamilya niyo sa kanila ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang nagnakaw sa inyo, Jane. Sila ang pumatay sa tatay mo sa pamamagitan ng stress at kahihihiyan. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Remedios. Ang buong buhay ko, sa loob ng 10 taon, ay binuo sa isang ilusyon ng pasasalamat sa mga taong sumira sa amin. Elias, sabi ko habang pilit na pinapakalma ang aking sarili, ngunit ang aking mga mata ay nag-aapoy na sa poot. Gusto kong malaman ng lahat. Bawat sentimo, bawat pirma, bawat kasinungalingan. Hindi lang ang buhay ko ang kinuha nila. Ang dangal ng pamilya ko ang itinaya nila sa sugal na ito. Sa labas, unti-unting nagdilim ang langit. Tila nagbabadya ng paparating na unos. Ngunit sa loob ng maliit na apartment na yon, may mas mabigat na tensyon na unti-unting nabubuo. Isang sitwasyong maaaring magbago sa lahat kapag tuluyang sumiklab. Tinitigan ko ang folder sa aking harapan. May nakapaloob doon na isang lihim, isang katotohanang maaaring magbago sa direksyon ng aking mga susunod na hakbang. Ang pinakamasakit na tanikala ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga kasinungalingang tinanggap nating katotohanan sa loob ng maraming taon. Hinaplos ko ang lumang litrato ni Papa na nakatago sa loob ng aking pitaka. Ang kanyang nangiti ay puno ng kabutihan, ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang pagod ng isang taong pilit na itinataguyod, ang isang dangal na dahan-dahan nang tinitibag ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tila bumalik ang aking gunita 10 taon na ang nakalilipas sa loob ng marangyang mansyon ng mga Minho. Naalala ko ang aking sarili,
nakaluhod sa sahig, habang minamasahe ang mga paa ni Doña Remedios. Sa panahong iyon, itinuturing ko itong isang karangalan, isang paraan ng pagpapasalamat dahil isinque nila ang aking pamilya mula sa malaking utang. Janine, ayusin mo ang pagpiga, sabi ni Doña Remedios noon habang humihigop ng mamahaling tsa. Dapat kang magpasalamat na tinanggap ka namin dito kahit na wala kang dalang yaman. Kung hindi dahil sa amin, malamang ay namamalimos na ang tatay mo sa kalsada. Ang pagpapakasal mo kay Minho, ang tanging paraan para mabura ang kahihiyan niyo. Yumuko ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakatuon sa malamig na marmol ng sahig. Opo, Mama. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang utang na loob namin sa inyo. Ngunit ngayon, habang tinititigan ko ang mga dokumentong inilatag ni Elias sa aking harapan, ang bawat himaymay ng aking pasasalamat noon ay naging laso na sumasakal sa aking lalamunan. Ang bawat sentimo na sinasabi nilang ipinautang nila kay Papa ay galing pala sa sariling pondo ni Papa na palihim nilang inilipat sa kanilang kumpanya. Hindi sila mga tagapagligtas, sila ang mga magnanakaw na pumasok sa aming tahanan at ninakawan kami habang kami ay natutulog. Dito mo makikita, Jane. Turo ni Elias sa isang pirma sa ilalim ng kontrata. Ito ang pirma ng biyanan mo, si Doña Remedios. Ginamit niya ang tiwala ng tatay mo para pirmahan ang paglilipat ng lahat ng lupain niyo sa pangalan ng kumpanya ni Minho. Pagkatapos nilang makuha ang lahat, pinalabas nilang nalugi ang tatay mo at sila ang nagmagandang loob na bayaran ang mga utang na sila rin naman ang gumawa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Naalala ko ang huling mga araw ni Papa. Ang kanyang pag-iyak sa madaling araw, ang kanyang paghingi ng tawad sa akin dahil wala siyang maiiwan sa akin kundi kahihiyan. Namatay siya sa atake sa puso habang iniisip na siya ay isang bigo. Namatay siyang bitbit ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Niloko nila ako. Pabulong kong sabi. Ang aking boses ay puno ng panginginig. Pinanood nila akong magmakaawa. Pinanood nila akong magpaalila sa kanila sa loob ng 10 taon habang hawak-hawak nila ang perang ninakaw nila sa amin. Ginamit nila ang aking pasasalamat para gawin akong bilanggo. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nagmamasid sa akin. Isang malakas na hangin ang umihip, nagpapakawala ng tunog ng pagaspas ng mga kurtina sa paligid. Ngunit ang aking isipan ay nanatiling nakatuon sa isang layunin. Elias, tawag ko nang hindi lumingon. Gusto kong simulan ang pagbili sa mga shares ng kumpanya nila, paisa-isa. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagkawala ng lupang kinatatayuan nila, gaya ng naramdaman ni Papa. Magsisimula na tayo bukas, Jane. Sagot ni Elias, ang kanyang tinig ay tila isang pangako. Pero kailangan mong maging maingat. Si Minho ay hindi basta-basta susuko kapag naramdaman niyang may bumubangga sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang lumaban. Mas masarap sirain ang isang taong akala niya ay nasa itaas siya ng mundo. Kinuha ko ang isang lighter sa ibabaw ng mesa at sinilaban ang isang lumang dokumento ng kasal na itinago ko. Pinanood ko ang apoy na dahan-dahang kumakain sa mga pangalan namin ni Minho. Ang abo ay lumipad sa hangin, tila mga alaala ng isang babaeng namatay na sa gabing iyon ng aksidente. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa aking isipan. Paano kung malaman nila ang tungkol kay Elias? Paano kung ang tanging taong tumutulong sa akin ay madamay sa aking madilim na landas? Jane, muling tawag ni Elias, tila nababasa ang aking iniisip. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang laban mo ay laban ko rin. Nabaling lamang ang aking atensyon nang marinig ko ang kakaibang tunog mula sa aking laptop, isang abiso ng email mula sa hindi kilalang nagpadala. Binuksan ko ito
at tila bumigat ang aking dibdib. Isang video file ang laman ng mensahe. Pinindot ko ang play at lumitaw ang isang madilim na silid sa screen. Sa loob ng video, nakita ko si Shaina. Suot ang isa sa aking mga lumang alahas habang may kausap sa telepono. Tila may mahalagang usapan na nagaganap. "Oh, sigurado ako," sabi ni Shaina sa video. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. "Hindi sapat na nawala ang bata. Kailangan nating siguraduhin na wala nang babalikan si Janine kahit kailan. Hanapin mo ang mga dokumentong itinago ng tatay niya bago siya mamatay. Nandoon ang susi sa lahat ng yaman na hindi alam ni Minho." Napatitig ako kay Elias. May mga dokumentong itinago si Papa? Iyon ang hindi ko pa alam, Jane. Seryosong sagot ni Elias. Pero kung totoo yon, ibig sabihin ay may mas malaki pang lihim na itinatago ang pamilya, Minho, kaysa sa iniisip natin. Ang video ay biglang naputol at isang mensahe ang lumitaw sa screen. "Hindi ka nag-iisa sa iyong paghihiganti. Magkita tayo sa lumang tulay ng San Jose bukas ng gabi." Sino ang nagpadala ng videong ito? Isang kakampi o isa na namang patibong? Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam na isilbi ng malamig. Ngunit sa bawat gabi, ang aking puso ay tila isang nagbabagang uling na hindi mapatay-patay ng kahit anong lamig ng ulan. Tumingin ako sa salamin habang isinusuot ang isang mamahaling itim na terno. Makinis at malamig ang tela nito sa aking balat. Malayong malayo sa mga lumang damit na suot ko noon habang tahimik na naglilinis ng mansyon. Inayos ko ang aking buhok, hinayaan itong bumagsak sa aking balikat upang bahagyang matakpan ang maliit na pilat sa aking leeg. Isang tahimik na alaala ng gabing muntik nang magbago ang takbo ng aking buhay. Sa aking refleksyon, nakita ko ang ibang tao. Mas kalmado, mas matatag, at may dalang bagong lakas. Ang dating ako ay tila naiwan na sa nakaraan, habang ang babaeng nakatayo sa harap ng salamin ay handa nang harapin ang susunod na yugto. "Handa ka na ba, Jane?" tanong ni Elias mula sa pintuan. Nakasuot din siya ng formal na kasuotan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. "Higit pa sa handa, Elias," sagot ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas na tila bakal na dumaan sa apoy. Bago kami pumunta sa auction house kung saan ibebenta ni Minho ang Villa Janine, ang lupain na ipinangalan sa akin ni Papa nung bata pa ako, ay dumaan muna ako sa lumang tulay ng San Jose. Ang hangin doon ay maalat at malamig, nagdadala ng amoy ng kalawang at luma. Sa gitna ng dilim, isang matandang babae ang nakatayo, balot ng isang kupas na shawl. Nang lumapit ako, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko siya. Siya si Aling Rosa, ang dating sekretarya ni Papa, na bigla na lamang nawala matapos ang libing. "Janine, ikaw nga ba yan?" Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng takot at pag-aalinlangan. "Ako ito, Aling Rosa. Huwag kayong matakot," sabi ko, habang hinahawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Mabilis na kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit, kinalawang na susi mula sa kanyang bulsa at idiniin ito sa aking palad. "Itinago ko ito sa loob ng mahabang panahon. Ang tatay mo, alam niyang darating ang araw na ito. Sinabi niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, huwag kong ibibigay ito kahit kanino, kundi sa iyo lang. Huwag kang magtitiwala sa mga Minho, Janine. Ang susing yan ay magbubukas ng isang lumang safe sa loob ng library ng inyong lumang bahay. Nandoon ang totoong testamento." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang susing ito ang magiging mitya ng pagpapasabog sa tore ng mga kasinungalingan ni Minho. Ngunit bago ako makapagtanong pa ng higit, mabilis na tumalikod si Aling Rosa at naglaho sa dilim, tila isang multo na natapos na ang misyon sa mundong ito.
Jane, kailangan na nating umalis. Magsisimula na ang auction, paalala ni Elias. Pagdating namin sa Maranyang Auction Hall, ang bawat mata ay nakatuon sa entablado. Nakita ko si Minho, nakaupo sa harapang hilera. Ang kanyang dibdib ay nakabukol sa yabang. Katabi niya si Shaina, na panakanakang humahawak sa kanyang braso habang nakangiti ng mapang-asar sa mga ibang panauhin. Tila iniisip nilang sa gabing ito, tuluyan na nilang makukuha ang pondong kailangan nila para isalba ang kanilang kumpanya. Ang susunod na property ay ang Villa Janine, anunsyo ng auctioneer. Magsisimula ang bidding sa 50 milyong piso. Mabilis na itinaas ni Minho ang kanyang bid card. 60 million, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Inakala niya marahil na walang sino man ang magtatangkang bumili ng isang lupain na may masamang kasaysayan. Nagkatinginan kami ni Elias. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya sa akin. 100 million. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at matibay. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa hall. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa aming direksyon, kabilang na si Minho. Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga. Hindi niya makita ang aking mukha dahil ipamahanda sa suot kong malaking sunglasses at ang itim na belo ng aking sombrero, ngunit naramdaman ko ang kanyang pagkalito. 110 million. Ganti ni Minho. Ang kanyang boses ay may halong inis. 150 million, mabilis kong sagot, nang hindi man lang kumukurap. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. Ang presyong yon ay higit pa sa tunay na halaga ng lupa. Ngunit para sa akin, ang bawat sentimong ibabayad ko ay katumbas ng pagbawi sa dangal ni Papa. Padabog na tumayo si Minho. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Sino ka ba? Anong laro ito? Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatitig sa auctioneer. Going once, going twice. Sold to Miss Jane Della Riva. Ang tunay na tunog ng kahoy na pinupukpok sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ni Minho. Nawala ang kanyang kumpiyansa, pinalitan ng isang matinding takot at kuryosidad. Habang naglalakad kami palabas ng hall, naramdaman ko ang isang kamay na humablot sa aking braso. Ito ay si Minho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinusubukang silipin ang mukha sa likod ng aking belo. Jane Della Riva, ngayon lang kita narinig sa industriyang ito. Anong kailangan mo sa Villa Janine? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang ungol. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at tinanggal ang aking sunglasses. Tumingin ako nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko nang may pag-ibig. Ngunit ngayon ay mayroon na lamang purong puot. Gusto ko lang bawiin ang mga bagay na hindi naman talaga sa'yo, Mr. Minho. Sabi ko sa isang mahinahon, ngunit nakapangingilabot na tono. At simula pa lang ito, ang bawat lupang inaapakan mo ngayon. Siguraduhin mong malakas ang kapit mo dahil malapit nang gumuho ang kinalalagyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Minho. Ang kanyang labi ay nangatal. Tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Ang anino ng pagkilala ay nagsisimulang sumilay sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Elias sa pagitan namin. Tapos na ang usapan dito, malamig na sabi ni Elias. Huwag mong hahawakan ang business partner ko kung ayaw mong mawala ang natitira mong dignidad. Sumakay kami sa sasakyan at iniwan si Minho na nakatayo doon. Tila isang rebulto ng pagkatalo. Ngunit habang papalayo kami, napansin ko ang isang itim na van na sumusunod sa amin. Elias, may sumusunod sa atin, babala ko. Alam ko, Jane, mukhang hindi lang si Minho ang interesado sa pagbabalik mo. Sagot ni Elias habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na busina sa kalsada. Habang ang itim na van ay pilit kaming itinutulak papunta sa gilid ng bangin. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa hindi inaasahang sandali.
Hello, Janine! Narinig ko ang boses ni Shaina sa kabilang linya, malamig at puno ng panunokso. Akala mo ba ganoon kadali ang lahat? Kung nakaligtas ka noon, hindi ko hahayaang maulit pa ang parehong pagkakataon. Kasunod nito ay ang tunog ng pag-ipit ng mga gulong at ang marahas na pagbangga ng van sa aming likuran. Akala mo ba, Janine, sapat na ang mabuhay ka para talunin ako? Isang beses nakitang itinapon sa hukay, hindi ako magdadalawang isip na ibaon ka uli ng mas malalim. Ang boses ni Shaina sa kabilang linya ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa aking pagkatao. Habang ang aming sasakyan ay marahas na nanginginig dahil sa pagbangga ng itim na van, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ang aking hinlalaki ay pilit na dinidiin ang kinalawang na susing ibinigay ni Aling Rosa. Ang sakit ng talim ng susi sa aking balat ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad. "Jane, kumapit ka ng mahigpit!" Sigaw ni Elias. Habang mabilis niyang iniikot ang manibela, narinig ko ang pag-irit ng goma sa semento. Isang tunog na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ang bawat hampas ng van sa aming likuran ay nagpapaalala sa akin ng gabing iyon. Ang gabing nawala ang aking anak. Ang takot na dati ay lumalamon sa akin ay unti-unting napalitan ng isang mapait na determinasyon. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi hanggat hindi ko pa nababayaran ang bawat patak ng dugo at luhang inutang nila sa akin. Sa isang mabilis na maniobra, nagawa ni Elias na iliko ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Ang itim na van ay napilitang huminto dahil sa laki nito at mabilis kaming nakalayo sa madilim na bahagi ng kalsada. Nang masiguro naming wala nang sumusunod, itinigil ni Elias ang sasakyan sa isang liblib na paradahan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang mabigat na kumot. Naririnig ko ang aking sariling mabilis na paghinga at ang paghampas ng ulan sa bubong ng sasakyan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay at sa unang pagkakataon, hindi ko ito binawi. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot sa aking nanginginig na kalamnan. "Ayos lang ako," pabulong kong sagot. "Salamat, Elias. Kung wala ka, huwag mong isipin yon," putol niya. "Shaina is getting desperate. Ibig sabihin, natatakot na sila. Ang pagbabalik mo ay isang multo na hindi nila kayang takasan." Dahan-dahan kong binuksan ang aking palad at tiningnan ang susi. May mga bakas ito ng aking dugo dahil sa higpit ng pagkakahawak ko rito kanina. Sabi ni Aling Rosa, ang susing ito ang magbubukas sa katotohanan. Kailangan nating bumalik sa Villa Janine, Elias. Nandoon ang kasagutan kung bakit pilit nila akong pinapatay. Habang kami ay nagpaplano ng aming susunod na hakbang, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Minho, isang bagyo rin ang kasalukuyang namumuo. "Anong ibig mong sabihin na nawala sila?" Sigaw ni Shaina habang ibinabato ang kanyang mamahaling wine glass sa pader. Ang pagkakabasag ng kristal ay tila isang hiyaw ng kanyang galit. Si Minho ay nakaupo lamang sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng pawis. "Siya iyon, Shaina. Sigurado ako. Ang mga mata na yon, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Si Janine iyon, buhay ang asawa ko." Mabilis na lumapit si Shaina kay Minho at marahas na hinawakan ang kanyang balikat. "Asawa? Huwag mong kalimutan, Minho. Ako na ang asawa mo ngayon. At kung buhay man ang babaeng iyon, ibig sabihin ay babalik ang lahat ng kaso laban sa atin. Ang insurance fraud, ang pagmamanipula sa mga dokumento ng tatay niya. Gusto mo bang mabulok sa kulungan?" Ang mga salita ni Shaina ay tila lason na dahan-dahang tumatagos sa isipan ni Minho. Pero paano? Nakita natin ang aksidente. Walang sino man ang makakaligtas doon. Hindi na mahalaga kung paano. Bulyaw ni Shaina.
Ang kanyang mukha ay tila isang demonyo sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala. Ang mahalaga ay kailangan nating mahanap ang dokumentong itinago ng tatay niya. Kung nakuha ni Jane ang Villa Janine, ibig sabihin ay susubukan niyang pasukin ang library. Doon nakatago ang lahat. Napatitig si Minho kay Shaina. Ang katusuhan ng babaeng ito ay minsan na niyang hinangaan, ngunit ngayon, ito ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Anong gagawin natin? Gagamitin natin ang biyenan mo. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa labi ni Shaina. Si Doña Remedios, alam nating lahat na galit siya kay Janine. Sasabihin natin sa kanya na may isang impostora na gustong kumuha ng kayamanan ng pamilya. Hahayaan nating ang matanda ang gumawa ng maruming trabaho para sa atin. Samantala, sa loob ng ligtas na bahay ni Elias, dahan-dahang inihilig ni Janine ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang pagod at sakit ng nakaraan ay tila unti-unting dumadaloy palabas sa kanyang mga mata. Elias, tawag ko. Ang boses ko ay halos pabulong na. Minsan, natatakot ako. Natatakot ako na baka sa huli, maging katulad din ako nila, puno ng puot at walang ititirang kabutihan sa puso. Hinarap ako ni Elias. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinawi ang buhok na humaharang sa aking mukha. Isang napakaselan at kilig na sandali ang namagitan sa amin. Isang sandali na tila huminto ang mundo at ang tanging mahalaga ay ang init ng aming presensya. Ang pagkakaiba mo sa kanila, Jane, ay marunong kang magmahal. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa akin. At ang pagmamahal na yon ang magiging proteksyon mo. Hindi ka magiging katulad nila dahil ginagawa mo ito para sa katarungan, hindi para sa kasakiman. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling naputol nang tumunog ang aking laptop. Isang bagong email mula sa hindi kilalang sender. Ang nilalaman, isang litrato ni Aling Rosa na nakatali sa isang madilim na bodega. At sa ilalim nito ay may nakasulat na mensahe. Kung gusto mo siyang makitang buhay, dalhin mo ang susi sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Ilang buhay pa ba ang kailangang masira bago mo mapagtanto na hindi mo ito kayang gawin mag-isa? Ang boses ni Elias ay tila isang malalim na gabi, puno ng babala at malasakit. Nakatayo siya sa harap ng bintana, ang anino niya ay mahaba at tila nagbibigay ng proteksyon sa maliit na silid. Tumingin ako sa aking mga kamay na kanina pa nanginginig habang hawak ang cellphone na naglalaman ng litrato ni Aling Rosa. Ang bawat sugat sa aking pagkatao ay muling nagbukas nang makita ko ang matanda na nagdurusa dahil sa aking mga desisyon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya, Elias. Pabulong kong sagot. Si Aling Rosa ang huling connection ko kay Papa. Siya ang nagtago ng katotohanan para sa akin sa loob ng 10 taon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Dahan-dahang lumapit sa akin si Elias. Sa halip na pigilan ako, kinuha niya ang aking suot na manipis na jacket at inayos ang kwelyo nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa aking leeg. Isang haplos na tila nagbibigay ng init sa gitna ng aking giniginaw na puso. Isang napakatahimik at punong-puno ng emosyong sandali ang namagitan sa amin. Isang kilig na hindi nagmumula sa katuwaan, kundi sa lalim ng tiwalang nabubuo sa gitna ng panganib. Hindi kita hahayaang pumunta doon ng walang proteksyon, sabi niya habang inilalagay ang isang maliit na tracker sa loob ng aking bulsa. Magtatago ako sa malapit. Sa sandaling makita mo si Aling Rosa, ibigay mo ang susi at lumayo ka agad. Ako na ang bahala sa iba. Pagdating ko sa Pier 4, ang amoy ng maalat na dagat at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa akin. Ang bawat hakbang ko sa lumang semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila isang babala. Ang kadiliman sa loob ng bodega ay tila isang malaking bibig na handang lumamon ng kahit sinong pumasok.
Nandito na ako. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanteng espasyo. Ilabas niyo si Aling Rosa. Mula sa madilim na sulok, isang anino ang lumitaw. Hindi ito si Shaina at hindi rin si Minho. Isang lalaking nakaitim ang nagtulak sa isang silya kung saan nakatali si Aling Rosa, na may busalang bibig at puno ng luha ang mga mata. Ang susi, Janine. Ibigay mo sa amin ang susi. Ang boses ng lalaki ay malamig at walang emosyon. Dahan-dahan kong kinuha ang susi mula sa aking bulsa. Ang metal nito ay malamig. Isang maliit na bagay na tila naging sentro ng lahat ng kamalasan at pag-asa sa aking buhay. Ngunit bago ko pa ito maiabot, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng isa pang pinto sa likuran ko. Masyado kang mapusok, Janine. Gaya ka rin ng tatay mo. Madaling makuha sa awa. Lumingon ako at nanlaki ang aking mga mata. Nakatayo doon si Doña Remedios, hawak ang isang mamahaling payong na ginagamit niyang tungkod. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng kahit anong pagsisisi, tanging purong pagkamuhi. Mama, ang salitang iyon ay tila isang mapait na lasa sa aking dila. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang anak ko at ang kumpanya namin. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa mo? Ang pagbabalik mo ay isang pagkakamali na dapat ko nang itama noon pa. Bakit? Tanong ko. Ang aking mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng sakit. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Minahal ko kayo bilang tunay na ina. Nagsilbi ako sa inyo ng higit pa sa isang katulong. Bakit niyo ninakawan ang tatay ko at pinatay ang dangal ng pamilya ko? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Remedios. Dangal? Ang pamilya mo ay walang dangal, Janine. Kayo ay mga kasangkapan lamang para sa aming pag-unlad. At ang susing iyan ang magtatakip sa lahat ng ebidensya na maaring sumira sa amin. Ibigay mo yan sa akin ngayon din. Habang papalapit ang mga tauhan ni Doña Remedios, naramdaman ko ang isang bahagyang paggalaw sa madilim na bahagi ng kisame. Alam kong nandoon si Elias, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngunit bago pa man ako makakilos, mabilis na kinuha ng isa sa mga lalaki ang aking braso at marahas na pinilipit ito. Napadaing ako sa sakit at sa gitna ng kaguluhan, ang susi ay tumalsik patungo sa gilid ng bodega. Malapit sa gilid ng dagat. Kunin niyo ang susi! Utos ni Doña Remedios. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagkakabasag ng isang bintana sa itaas ay umalingaw-ngaw at isang anino ang mabilis na bumaba mula sa itaas. Si Elias, sa isang iglap, ang bodega ay naging isang eksena ng kaguluhan. Narinig ko ang tunog ng mga katawan na nagtatama at ang pagsigaw ng mga lalaki. Mabilis akong tumakbo patungo kay Aling Rosa para kalasin ang kanyang mga tali. Aling Rosa, tara na. Kailangan nating umalis. Ngunit bago kami makalabas, isang malakas na tunog ng pagkakasara ng bakal na pinto ang narinig namin. Nakulong kami sa loob ng nasusunog na bahagi ng bodega dahil sa isang gasera na natumba sa gitna ng labanan. Ang usok ay nagsimulang maging makapal, sumasakal sa aming bawat paghinga. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Elias na pilit na binubuksan ng pinto, ngunit ito ay nakakandado mula sa labas. Sa kabilang panig ng bintana, nakita ko ang mukha ni Shaina na nakatingin sa amin mula sa loob ng isang sasakyan. May dala siyang mapait na ngiti ng tagumpay. Janine! Sigaw ni Elias habang hinahatak ako palayo sa lumalaking apoy. Yumuko ka. Huwag kang hihinga ng usok. Sa gitna ng panganib, habang ang init ng apoy ay dumidampi sa aming balat, naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Elias. Isang yakap na tila nagsasabing kung ito na ang huli,
Hindi niya ako iiwan. Ngunit ang aking pansin ay natuon sa isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng isang lumang cabinet. Ang susi. Hindi ito nahulog sa dagat. Ito ay nandito lang, naghihintay na makuha. Elias, ang susi. Turo ko, ngunit ang cabinet ay nagsimula ng lamunin ng apoy. Paano ko kukunin ang susi nang hindi itinataya ang aking buhay? At sino ang magliligtas sa amin sa impyernong ito na binuo ng sarili kong biyenan? Sa paningin nila, isa ka lamang basurang kailangang sunugin upang mawala ang baho ng kanilang mga sikreto. Ang boses na yon sa aking isipan ay tila isang malupit na paalala, habang ang makapal at itim na usok ay dahan-dahang lumalamon sa bawat hininga ko. Nararamdaman ko ang hapdi sa aking mga mata at ang tindi ng init na tila humihigop sa lahat ng lakas ng aking katawan. Sa kabilang sulok, si Aling Rosa ay wala ng malay. Ang kanyang katawan ay nakasandal sa malamig na semento habang ang apoy ay papalapit sa kanyang kinalalagyan. Dati, sa mansyon ng mga Minho, natatakot akong mapaso kahit sa maliit na apoy ng kandila habang naghahanda ng hapunan para sa kanila. Ngayon, ang buong paligid ko ay naging isang higanting pugon. Ngunit ang mas masakit na paso ay hindi nagmumula sa apoy, kundi sa alaala ng mukha ni Doña Remedios habang malamig niyang ipinag-uutos ang aking katapusan. Ang babaeng tinuring kong ina ay ang siya palang magsisindi ng mitya ng aking kamatayan. "Jane, yumuko ka! Huwag mong hahayaang pumasok ang usok sa baga mo!" Sigaw ni Elias. Sa gitna ng lumalagablab na paligid, nakita ko si Elias na pilit na hinahampas ng isang bakal na tubo, ang nakakandadong pinto. Ang bawat paghampas niya ay may kasamang pag-ungol ng hirap. Ang kanyang mga braso ay puno na ng uling at ang kanyang pawis ay tila agos ng tubig sa kanyang mukha. "Elias, ang susi!" Turo ko sa ilalim ng nagbabagang cabinet. Ang metal nito ay kumikislap sa gitna ng mga uling, tila tinutukso ako sa gitna ng panganib. "Huwag, Jane. Masyadong mainit." Babala niya. Ngunit hindi ako nakinig. Kinuha ko ang aking makapal na jacket at binalot ito sa aking kamay. Tiniis ko ang kurot ng init na tumatagos sa tela habang pilit kong inaabot ang kinalawang na susi. Naramdaman ko ang paglapnos ng aking balat, isang matalim na sakit na nagpaigting sa aking determinasyon. Nang mahawakan ko ang susi, mabilis ko itong hinila pabalik at isinilid sa aking bulsa. Sa bawat pintig ng aking palad, naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo ni Papa. "Nakuha ko na! Elias, tara na!" Sigaw ko habang hinihila si Aling Rosa patungo sa kanya. Sa isang huling malakas na paghampas, ang lamat sa lumang pader sa tabi ng pinto ay tuluyang bumigay. Isang maliit na butas ang nabuo, sapat na para makalabas kami. Binuhat ni Elias si Aling Rosa, habang ako naman ay pilit na kumakapit sa kanyang damit para hindi mawala sa gitna ng makapal na usok. Nang sa wakas ay makalabas kami sa bodega, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila isang himala. Napaluhod ako sa basang lupa, humihingal at pilit na inilalabas ang usok sa aking dibdib. Ang tunog ng pagguho ng bodega sa aming likuran ay tila isang huling hiyaw ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit sa akin si Elias. Sa kabila ng dumi at sugat sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi ko kayang ipaliwanag. Inilabas niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ng uling sa aking pisngi. Ang kanyang paghawak ay napakailap. Tila natatakot na baka lalo akong masaktan, ngunit naroon ang isang uri ng katapatan na kailanman ay hindi ko naramdaman kay Minho. "Sabi ko sa'yo, huwag mo nang balikan ang susing yon." Bulong niya. Ang boses ay paos, ngunit puno ng tamis. "Hindi bali nang mawala ang ebidensya, wag lang ikaw." Napatitig ako sa kanya. Ang kilig na nararamdaman ko ay hindi dahil sa romantikong tagpo, kundi sa katotohanang may isang taong handang itaya ang lahat para sa akin nang walang hinihintay na kapalit.
Samantala, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada hindi kalayuan sa pier, si Minho ay nakatitig sa nagliliyab na bodega. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa tabi niya, si Shaina ay kampanteng naglalagay ng lipstick, tila nanonood lamang ng isang simpleng palabas. "Sigurado ka bang nandoon siya?" tanong ni Minho. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagsisisi. "Nakita mo naman ang sasakyan ni Elias, di ba?" Sagot ni Shaina nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Tapos na ang problema natin, Minho. Wala nang Janine na lilitaw para bawiin ang lahat. Pwede na nating ituloy ang kasal at ang merger ng kumpanya." "Pero ang mama, siya ang nag-utos nito," sabi ni Minho. Tila ngayon lang nagigising sa katotohanan ng kasamaan ng kanyang sariling ina. "Paano niya nagawa iyon? Paano natin nagawa ito?" "Huwag kang magmalinis ngayon, Minho." Bulyaw ni Shaina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Kasama ka sa bawat pirma at bawat kasinungalingan. Kung mamatay man siya doon, dugo mo rin ang nakabahid sa pader na yon. Kaya umalis na tayo bago pa dumating ang mga awtoridad." Ngunit habang papaalis ang kanilang sasakyan, isang liwanag mula sa isang cellphone ang kumuha sa atensyon ni Minho sa side mirror. Isang anino ng dalawang tao na naglalakad palayo sa apoy. Nanlaki ang mga mata ni Minho. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Buhay siya. Shaina, buhay si Janine. Ano? Mabilis na lumingon si Shaina. Ngunit ang tanging nakita na lang niya ay ang makapal na usok at ang papalapit na tunog ng mga sirena ng bumbero. Sa loob ng ligtas na sasakyan ni Elias, hawak ko ang kinalawang na susi habang nakatingin sa nagliliyab na langit. Alam ko na ang gabing ito ang huling pagkakataon na makikita nila akong mahina. Ang Janine na marunong maawa ay tuluyan ng natupok ng apoy. "Elias," tawag ko habang nakatingin sa malayo. "Dalhin mo ako sa lumang bahay ni Papa. Ngayon din." "Jane, kailangan mong magpagamot." Pagtutol ni Elias. "Hindi na mahalaga ang sugat ko." Sagot ko ng may malamig na determinasyon. Dahil bago sumikat ang araw, sisiguraduhin kong ang mga Minho naman ang makakaramdam kung paano mawalan ng tahanan. Ngunit sa gitna ng aking galit, isang bagay ang hindi ko napansin. Ang susi sa aking kamay. Meron itong nakaukit na maliit na numero sa likod. Isang numero na hindi ko inaasahang makita. Ito ang petsa ng kamatayan ng aking ina. Isang taong akala ko ay namatay sa sakit. Ngunit tila may ibang kwento ang ibubulong ng susing ito. Ang pinakamakulay na pagdiriwang ay madalas na ginaganap sa itaas ng isang libingan ng mga lihim, kung saan ang bawat tawa ay tila isang takip sa mga hiyaw ng nakaraan. Habang tinititigan ko ang aking sarili sa harap ng salamin, halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatayo roon. Nakasuot ako ng isang mahabang pulang gown na tila gawa sa mga talulot ng rosas, ngunit sa ilalim ng mamahaling tela ay ang mga sariwang benda na bumabalot sa aking mga paso mula sa sunog kagabi. Ang bawat galaw ko ay may kasamang hapdi, isang paalala na ang aking buhay ay literal na dumaan sa apoy upang maging ganito katigas. "Sigurado ka na ba rito, Jane?" Tanong ni Elias habang inaayos ang kanyang cufflinks. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. At sa salamin ay nakita ko kung paano niya ako pinagmamasdan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na handang sumabak sa giyera. Lumapit siya at dahan-dahang isinuot sa aking leeg ang isang kwintas na may malalaking diamante. Ang lamig ng mga bato sa aking balat ay tila nagbigay ng isang uri ng manhid sa aking nararamdamang hapdi. "Ito ang Feast of Charity ni Doña Remedios Elias," sagot ko habang pinapahiran ng matingkad na lipstick ang aking mga labi. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong makita kung paano siya magpanggap na banal sa harap ng maraming tao, habang ang mga kamay niya ay amoy pa ng krudo at usok mula sa bodega. Pagpasok namin sa Grand Ballroom ng Manila Hotel,
Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang matamis na tunog ng mga violin na tumutugtog sa gilid. Ang lahat ay nakangiti, nagpapalitan ng mga mababaw na puri habang humihigop ng champagne. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Doña Remedios, nakasuot ng isang kulay gintong terno, habang masayang nakikipag-usap sa mga matataas na opisyal. Sa tabi niya ay sina Mino at Shaina, ang larawan ng isang perpektong mag-asawa na tila walang kinalaman sa nangyaring pagtatangka sa aking buhay. Ilang oras lamang ang nakakalipas. Narinig ko ang mahinang paghila ni Elias sa aking braso nang magsimula kaming maglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagpapatigil sa mga bulungan ng mga tao. Isa-isang lumingon ang mga panauhin, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at kuryosidad sa misteryosong Jane de la Riva na bumili sa Villa Janine. Good evening, Doña Remedios. Ang aking boses ay malinaw at malamig. Tila isang patak ng yelo sa mainit na gabi. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Sa isang iglap, nakita ko ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang mga daliri. Hindi siya nakapagsalita, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at hindi makapaniwala. Sino ka? Nauutal na tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ako si Jane de la Riva, ang bagong may-ari ng Villa Janine. Nabalitaan ko ang inyong pagtitipon at naisip kong nararapat lamang na magbigay pugay sa isang matagumpay na philanthropist na tulad nyo. Sa likuran ng matanda, nakita ko si Minho. Ang kanyang panga ay nanigas at ang kanyang mga mata ay tila gustong tumagos sa aking pagkatao. Si Shaina naman ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Minho. Ang kanyang kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng lalaki dahil sa tindi ng selos at takot. Jane, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Minho. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagkalito. Nandito ako para mag-donate. Sagot ko habang kinukuha ang isang maliit na sobre mula sa aking clutch bag. Inabot ko ito kay Doña Remedios. Isang munting regalo para sa inyong foundation. Sana ay sapat na ito para matakpan ng mga butas sa inyong nakaraan. Nanginginig na kinuha ni Doña Remedios ang sobre. Nang buksan niya ito, hindi tseke ang nakita niya. Ito ay ang kinalawang na susi na may nakaukit na petsa. Ang petsa ng kamatayan ng aking ina. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal na baso sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Ang champagne ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila isang mantsa na hindi na mabubura. Namutla si Doña Remedios, ang kanyang mga kamay ay dinala niya sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Ang susing yan! Saan mo nakuha ang susing yan? Hiyaw ng matanda na nagpakuha ng atensyon ng lahat ng mga panauhin. Nakuha ko ito mula sa isang lugar na akala nyo ay naging abo na. Bulong ko, sapat na para sila lang ang makarinig. Isang lugar kung saan ang mga lihim ay hindi namamatay, kundi naghihintay lang ng tamang oras para bumangon. Biglang nawalan ng balanse si Doña Remedios at napasandal kay Minho. Ang kaguluhan ay nagsimulang mabuo sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, nagtatanong kung sino ang babaeng ito na nakapagpabagsak sa matatag na Doña Remedios sa isang tingin lamang. Paalisin niyo siya. Isang impostora ang babaeng iyan. Sigaw ni Shaina, na pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa likod ng galit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security, isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng ballroom ang narinig. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniforme. Mula sa likuran nila, lumitaw si Aling Rosa. Nakaupo sa isang wheelchair, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at tapang. Hindi siya impostora.
Ang boses ni Aling Rosa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ninakaw nyo. At nandito ang mga awtoridad para busisihin ang inyong mga ilegal na transaksyon sa ilalim ng foundation na ito. Napatingin ako kay Elias at nakita ko ang isang munting tango mula sa kanya. Ang bitag ay nailatag na. Ang piging ng kaplastikan ay opisyal nang naging isang korte ng katarungan. Tinitigan ko si Minho sa huling pagkakataon bago ako tumalikod. Ang mukha niya ay punong-puno ng pagsisisi, ngunit alam ko na huli na ang lahat. "Janine, sandali!" Habol ni Minho, ngunit hinarangan siya ni Elias. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang bigat ng kinalawang na susi sa aking isipan. Ang numerong nakaukit doon ay hindi lang petsa ng kamatayan ng aking ina. Ito rin ang code sa isang lihim na vault sa loob ng Villa Janine. Isang vault na ayon kay Aling Rosa ay naglalaman ng ebidensya na ang aking ina ay hindi namatay sa sakit, kundi dahan-dahang nilalason ng mismong babaeng itinuturing niyang kapatid. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang malakas na hiyaw mula sa loob ng ballroom. Isang hiyaw na puno ng galit at takot. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na ang palasyo ng mga Minho ay nagsisimula na ring gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Sabihin mo ang totoo. Ikaw si Janine, hindi ba? Ang asawa ko na inakala kong kinuha na ng langit. Ang boses ni Minho ay nanginginig, tila isang batang nawawala sa gitna ng dilim habang nakatayo siya sa tapat ng aking mesa sa loob ng bagong opisina ng De La Riva Investments. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, puno ng isang uri ng pagsisisi na dati ay ipinagkait niya sa akin. Ang marangyang suit na suot niya ay lukot na at ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos. Isang malaking kaibahan sa mapagmataas na lalaking nakita ko sa ballroom kagabi. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng kape sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang tunog ng porselana na sumasayad sa kahoy ay tila isang hatol sa katahimikan ng silid. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Tila tinitingnan ko ang isang estrangherong nagbebenta ng kung anong walang kwentang bagay sa kalsada. "Mr. Minho, mawalang galang na, ngunit mukhang masyado kang nadadala ng iyong imahinasyon. Ang aking boses ay matigas at formal. Ang pangalan ko ay Jane De La Riva at kung ang hinahanap mo ay ang iyong namayapang asawa, baka sa sementeryo ka dapat pumunta, hindi sa opisina ng iyong business rival. Hindi, kilala ko ang boses na yan. Kilala ko ang paraan ng paghinga mo." Giit niya habang pilit na humahakbang papalapit. "Janine, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong hinayaan kong lamunin ako ng ambisyon at ng mga bulong ni Shaina. Pero nung makita kitang buhay, tila muling tumibok ang puso ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na puno ng pangungutya. Tumibok ang puso mo? O baka naman natatakot ka lang dahil ang charity case na itinapon niyo noon ay siya na palang may hawak ng leeg ng kumpanya mo ngayon." Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa mga gusali ng Makati. Ang sikat ng araw ay tila sumasakal sa bawat sulok ng silid, ngunit ang aking kalooban ay nananatiling malamig na parang yelo. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran, ang amoy ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang ng amoy ng pagkabulok at pagtataksil. "Janine, pakiusap!" Hinawakan niya ang aking braso, tila isang nalulunod na humahawak sa isang pirasong kahoy. Sa isang mabilis na pagkilos, iwinaksi ko ang kanyang kamay. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Ang aking mga mata ay nanlilisik sa puot na 10 taon kong kinimkim. "Huwag mo akong hahawakan gamit ang mga kamay na pumatay sa anak ko. Huwag mo akong tatawagin sa pangalang yan dahil ang babaeng yan ay namatay na sa kalsada, habang ikaw ay abala
sa paghalik sa kaibigan ko. Napaatras si Minho, tila sinampal ng katotohanan. Ang kanyang labi ay nangatal at ang kanyang buong katawan ay tila gumuho. Janine, buhay ka nga. Hindi ako si Janine. Pag-uulit ko, habang muli kong ibinabalik ang aking maskara ng pagiging malamig na negosyante. Ako ang iyong bangungot, Mr. Minho. Nandito ako para bawiin ang bawat sentimong ninakaw niyo sa pamilya ko. At simula pa lang ito, ang kumpanya mo ay nasa bingit na ng pagbagsak. At sisiguraduhin kong wala ni isang barya ang ititira ko sa inyo. Nabalik lamang ang katahimikan nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina. Pumasok si Shaina. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang hawak ang isang dyaryo na naglalaman ng balita tungkol sa iskandalo ng foundation ni Doña Remedios. Minho, anong ginagawa mo rito? Kasama ang impostorang ito? Hiyaw ni Shaina. Mabilis siyang lumapit at tinangka akong sampalin, ngunit bago pa dumapo ang kanyang kamay, nahuli na ito ni Elias na biglang lumitaw sa tabi ko. Huwag mong susubukang saktan ng partner ko, Miss Shaina. Kung ayaw mong dagdagan ko ang mga kasong kinakaharap niyo ngayon. Malamig na banta ni Elias. Ang pagkakapiga niya sa kamay ni Shaina ay nagdulot ng daing mula sa baba. Janine, akala mo ba ay mananalo ka? Sabi ni Shaina habang pilit na inaagaw ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit. Maaring nakuha mo ang Villa Janine, pero hindi mo alam ang totoong nakatago sa pamilya namin. Ang mama, hinding-hindi kanya papayagang sirain kami. Ang mama niyo ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa atake sa puso, Shaina. Sagot ko ng may malamig na ngiti. At habang wala siya, sino ang magpoprotekta sa inyo? Ang pagmamahalan niyo na nakabase sa pera at kasinungalingan? Tumingin ako kay Minho na nakayuko lamang at kay Shaina na nanginginig sa galit. Umalis na kayo sa opisina ko bago ko patawagin ang security para kaladkarin kayo palabas tulad ng mga basurang nararapat sa inyo. Nang lumabas ang dalawa, muli akong napaupo sa aking silya. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga balikat. Ang bawat salitang binitiwan ko ay tila mga bala na tumatama rin sa aking sariling puso. Ang paghihiganti ay hindi kasing tamis ng inakala ko. Ito ay may kasamang pait ng pangungulila sa buhay na sana ay mayroon ako kung hindi sila naging tuso. Lumapit sa akin si Elias at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ayos ka lang ba, Jane? Pagod lang ako, Elias. Pabulong kong sagot. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan nating mahanap ang vault sa Villa Janine. Ang susing ito. Nararamdaman kong ito ang magwawakas sa lahat. Dahan-dahan kong inilabas ang kinalawang na susi mula sa aking bulsa. Ngunit napansin ko ang isang bagay sa screen ng aking computer. Isang hidden camera feed mula sa loob ng mansyon ng mga Minho na palihim naming ipinalagay. Nakita ko si Shaina na pumasok sa library. May kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng katusuhan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko na ang plano. Kapag nakuha ko ang dokumento sa loob ng lumang vault, walang Janine o Jane na makakapigil sa atin. Kahit si Minho, itatapon ko rin kapag nakuha ko na ang gusto ko. Napatitig ako kay Elias. Alam niya ang tungkol sa vault. Elias, kailangan nating maunahan siya sa Villa Janine. Ngunit habang naghahanda kaming umalis, isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula sa ospital. Isang hindi inaasahang balita tungkol kay Doña Remedios. Jane, ang biyenan mo. Humihingi siya ng huling pagkakataon na makausap ka. Sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang kanyang puso. Lilingon ba ako sa huling hiling ng babaeng sumira sa akin? O itutuloy ko ang paghabol sa katotohanang nakatago sa Villa Janine? Iligtas mo ang pamilya natin, Janine. Huwag mong hayaang mawasak ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang gasgas na bulong, tuyot at halos hindi marinig sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Ang dati ay mapagmataas,
At malakas na babae ay ngayon ay nakahiga na lamang. Ang kanyang balat ay tila papel na kulubot at ang kanyang mga mata ay lubog na sa pagod. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang pagiging diktador ay bakas pa rin sa kanyang mga salita. Hanggang sa huling sandali, ang iniisip niya pa rin ay ang pangalan ng mga Minho, hindi ang buhay na sinira niya. Nakatayo ako sa gilid ng kanyang kama, tinitingnan ang puting kumot na dahan-dahang tumataas at bumababa kasabay ng kanyang hirap na paghinga. Ang mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang naghihingalong orasan sa loob ng silid. Bawat pintig ay paalala ng oras na unti-unting nauubos. Naalala ko ang bawat hapong pinaluhod niya ako sa sahig para lamang linisin ang kanyang mga sapatos, ang bawat sampal na tinanggap ko dahil lamang sa maling timpla ng kanyang kape. Ang pamilyang sinasabi niyo, Mama, ay matagal nang nawasak. Ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 10 taong pagtitiis. Nawasak ito nung pinili ninyong magnakaw sa tatay ko. Nawasak ito nung hinayaan ninyong mamatay ang sarili niyo ring apo. Dahil sa kasakiman niyo sa pera ng insurance, nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Sinubukan niyang iangat ang kanyang nanginginig na kamay para hawakan ang aking braso, ngunit mabilis akong humakbang pabalik. Utang na loob, Janine. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero ang foundation, ang mga bata, huwag mo kaming isumbong. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, pati ang villa, Janine. Manahimik ka lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang mga dokumentong nakuha namin ni Elias. Ang foundation nyo. Ang tinutukoy nyo ba ay ang organisasyong ginagamit nyo para maglaban ng pera mula sa inyong mga ilegal na sugal sa ibang bansa? Nalaman ko na ang lahat, Mama. Ang bawat sentimong donasyon na sinasabi nyo ay galing pala sa pawis at luha ng mga taong niloko nyo. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Pilit na sumigaw ang matanda, ngunit ang kanyang boses ay nauwi sa isang mahabang ubo na tila nagpapahina sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang yan. Dagdag ko habang inilalabas ko ang kinalawang na susi mula sa aking bulsa. Alam ko na rin ang tungkol sa aking ina. Alam ko na ang dahilan kung bakit siya biglang nanghina at namatay. Hindi siya may sakit, di ba? Dahan-dahan niyo siyang nilason dahil nalaman niya ang tungkol sa pagnanakaw niyo sa kumpanya ni Papa. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Doña Remedios ay naging abo ang kulay. Ang kanyang mga labi ay nangatal. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi nagmumula sa kamatayan, kundi sa katotohanang nabuksan na ang baol ng kanyang mga kasalanan. Patawarin mo ako. Janine, patawarin mo ako. Simula niyang pag-iyak, ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magsisi, hindi sa mga taong natatakot lang mahuli. Malamig kong sagot. Nabalik lamang ang aking atensyon sa pinto nang marinig ko ang marahang pagkatok at ang pagpasok ng 2 opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Kasunod nila si Elias, na may dalang isang folder na puno ng ebidensya. Doña Remedios Minho, nandito kami para ihain ang warrant of arrest para sa mga kasong money laundering, insurance fraud, at muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Mrs. De La Riva. Anunsyo ng opisyal. Ang tunog ng bakal na posas na inilalabas ng pulis ay tila isang musika sa aking pandinig. Bagamat nakahiga siya sa ospital, ang batas ay hindi na magbubulag-bulagan. Ang kanyang gintong tanikala ay naging tunay na tanikala ng katarungan. Janine, huwag! Elias, pigilan mo sila! Hiyaw ni Doña Remedios habang pilit siyang bumabangon. Ngunit ang mga nurse ay mabilis na lumapit para pakalmahin siya. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, tila bawat hakbang ay pagtanggal ng isang tinik sa aking puso. Paglabas namin sa lobby ng ospital, sinalubong kami ng mga reporter na
Kanina pa naghihintay para sa pinakamalaking iskandalo sa lipunan. Miss Jane, totoo bang ang foundation ng mga Minho ay isang scam? Miss Della Riva, ano ang relasyon niyo sa pamilyang ito? Hindi ako sumagot. Hinawakan ni Elias ang aking balikat at ginabayan ako patungo sa aming sasakyan. Ang proteksyon ng kanyang presensya ay tila isang kuta na naglalayo sa akin sa ingay ng mundo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Elias habang nasa loob na kami ng sasakyan. Ngayon lang ako nakahinga ng maluwag, Elias. Pabulong kong sagot. Pero narinig mo ba ang sinabi ni Shaina kanina sa library? May dokumento pa siyang hinahanap sa Villa Janine. Kung totoo ang hinala ko, hindi lang si Doña Remedios ang may sala rito. Ibig mong sabihin, si Shaina ay matagal nang nakatanim sa buhay ko. Sabi ko habang tinitingnan ang susi sa aking palad. At ang vault sa Villa Janine, doon nakatago ang huling piraso ng katotohanan na magpapabagsak sa kanilang lahat. Kasama na si Minho. Nabalik lamang ang aking kaba nang tumunog ang aking cellphone. Isang video message mula sa security system ng Villa Janine. Nakita ko ang isang anino ng babae na pumasok sa library. Si Shaina. Hawak niya ang isang martilyo at pilit na binabasag ang pader sa likod ng malaking painting ni Papa. Elias, kailangan nating pumunta doon ngayon din. Sigaw ko. Hindi niya pwedeng makuha ang dokumentong yon. Habang pinapabilis ni Elias ang takbo ng sasakyan, sa ilalim ng madilim na gabi, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan na sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Ang daan patungo sa Villa Janine ay naging madulas at mapanganib. Tila ang kalikasan mismo ay nakikipaglaban sa amin. Sa gitna ng biyahe biglang may isang malakas na tunog ng pagsabog ng gulong ang narinig namin at ang aming sasakyan ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa gilid ng bangin. Jane, kumapit ka! Hiyaw ni Elias habang pilit niyang pinapatatag ang manibela. Ayoko nang mawalan muli, lalo na kung ikaw ang kukunin ng tadhana sa akin. Ang tinig ni Elias ay tila isang pakiusap sa gitna ng kadiliman habang ang aming sasakyan ay marahas na humihinto matapos ang ilang beses na pag-ikot sa madulas na kalsada. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan na nakadapa sa ibabaw ko. Pilit akong itinatago sa ilalim ng kanyang mga braso upang protektahan ako mula sa mga nababasag na salamin. Ang amoy ng usok at ang lasa ng bakal sa aking bibig ay nagpaalala sa akin ng gabing iyon. Ang gabing nawala ang lahat sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito hindi ako nag-iisa. Elias, gumising ka. Pabulong kong sabi. Ang aking boses ay nanginginig sa takot. Hinawakan ko ang kanyang mukha at naramdaman ko ang malapot na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo. Ang aking puso ay tila pinipiga. Ang takot na mawala ang tanging taong naniwala sa akin ay mas matindi pa kaysa sa takot ko sa kamatayan. Dahan-dahang imulat ni Elias ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng hirap. Jane, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sa kabila ng sarili niyang mga sugat, ako pa rin ang una niyang hinanap. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay tila isang estranghero sa aking buhay na puno ng pagtataksil. Ayos lang ako. Kailangan nating lumabas dito. Sagot ko, habang pinipilit kong itulak ang pinto ng sasakyan na nayupi dahil sa impact. Sa tulong ng bawat isa, nakalabas kami sa wasak na sasakyan sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang lamig ng tubig ay humahalo sa init ng aming mga sugat. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng Villa Janine na nakatayo sa itaas ng burol. Tila isang madilim na kastilyo na nagtatago ng mga multo ng aking nakaraan. Kailangan nating maunahan si Shaina, sabi ko. Ang aking determinasyon ay muling nag-aapoy sa kabila ng panghihina ng aking katawan. Naglakad kami nang mabilis sa ilalim ng ulan. Tinitiis ang bawat hila ng sakit sa aming mga binti. Pagdating namin sa harap ng Villa Janine, nakita ko ang nakabukas na pintuan
at ang mga bakas ng putik sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang babala. Sa loob ng library, ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ni Papa. Ang amoy ng mga lumang libro. Ang upuan kung saan siya laging nakaupo habang binabasa ang mga dokumento ng kumpanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay winasak ng tunog ng marahas na paghampas ng bakal sa pader. Nasaan na iyon? Hindi pwedeng wala rito. Ang bulyaw ni Shaina ay umalingaw-ngaw sa silid. Nakatalikod siya sa amin. Pilit na binabasag ang pader sa likod ng malaking painting ni Papa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Masyado ka ng desperada, Shaina. Pati ang mga pader ng bahay na ito ay hindi mo pinatawad. Ang boses ko ay malamig at puno ng pangungutya habang nakatayo ako sa pintuan. Mabilis na lumingon si Shaina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak niya ang isang maliit na martilyo at ang kanyang mga kamay ay puno ng alikabok at uling. Janine, akala ko ba ay natuluyan ka na sa aksidente? Mukhang may 7 kang buhay, tulad ng isang pusa. Sayang naman kung mamamatay ako nang hindi ko nakikitang nabubulok ka sa kulungan. 'Di ba? Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bitawan mo ang martilyo na yan. Hindi sa'yo ang hinahanap mo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Shaina. Hindi sa akin. 10 taon akong nagsilbi kay Minho. 10 taon kong tiniis na maging pangalawa lang dahil sa'yo. At ngayon, sasabihin mong wala akong karapatan sa yaman na itinago ng tatay mo. Alam ko ang totoo, Janine. Ang dokumentong nakatago sa vault na ito ay hindi lang tungkol sa kumpanya. Ito ang magpapatunay na ang tatay mo ay may malaking share sa offshore accounts ng mga Minho. Kapag nakuha ko yon, hindi ko na kailangan si Minho o ang kahit na sino. Ganyan ka na ba kabulag, Shaina? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng awa. Sa tingin mo ba ay hahayaan ka ni Minho na makuha ang lahat? Ginamit ka lang niya, gaya ng paggamit niya sa akin. Huwag mo akong itulad sa'yo, hiyaw ni Shaina habang itinataas ang martilyo. Ikaw ang tanga. Ikaw ang nagpauto sa pag-ibig. Ako, pera ang mahal ko. At ang pera ay hindi nananakit. Sa gitna ng aming pagtatalo, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng semento ang narinig. Ang bahagi ng pader na pinupukpok ni Shaina ay tuluyang bumigay at lumitaw ang isang maliit na bakal na vault. Ang kinalawang na pinto nito ay may ukit na mga inisyal ng aking ina. Ayan na, akin na ito. Dinaluhong ni Shaina ang vault, ngunit bago pa niya ito mahawakan, mabilis siyang hinawakan ni Elias sa braso. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, Elias! Sigaw ni Shaina habang nagpupumiglas. Sa kanyang pagwawala, tinangka niyang saktan si Elias gamit ang martilyo. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos, nadulas si Shaina sa basang sahig at ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng malaking mesa ni Papa. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang dahan-dahang pag-agos ng dugo mula sa ulo ni Shaina habang siya ay nakahiga sa sahig, walang malay. Elias, ang vault. Ang aking boses ay nanginginig. Inilabas ko ang kinalawang na susi mula sa aking bulsa. Ang susing nakuha ko mula sa apoy. Ang susing may nakaukit na petsa ng kamatayan ng aking ina. Dahan-dahan kong isinuksok ang susi sa butas ng vault. Ang tunog ng pag-ikot ng luma at kinakalawang na mekanismo ay tila isang pintig ng puso na matagal nang tumigil. Sa bawat pagpihit ko, naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking likuran. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Hindi mga diamante o ginto ang bumulaga sa akin. Sa loob ay may isang maliit na recorder at isang nakatuping sulat na may mantsa ng tuyong dugo. Kinuha ko ang sulat at binasa ang unang linya. Para sa aking anak na si Janine, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawang protektahan ka.
mula sa mga taong nasa loob ng ating sariling tahanan. Ngunit bago ko pa matapos basahin ang sulat, narinig ko ang isang marahang palakpak mula sa pintuan ng library. Bravo, Janine. Talagang nahanap mo ang huling regalo ni Papa. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang boses na yon, hindi kay Elias at hindi rin kay Shaina. Lumingon ako at nakita ko si Minho na nakatayo doon. Hawak ang isang baril na nakaturo sa amin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang madilim at nakakatakot na katusuhan. Minho, anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Akala niyo ba ay ganun ako kadaling maloko ng pag-arte niyo sa opisina? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hinihintay ko lang na buksan mo ang vault para sa akin. Salamat sa susi, Janine. Ngayon, ibiigay mo sa akin ang dokumentong yan kung gusto mong mabuhay ang knight in shining armor mo. Itinutok ni Minho ang baril kay Elias, na kasalukuyang nakatayo sa tabi ko. Ang daliri ni Minho ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Pumili ka, Janine. Ang boses ni Minho ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang katotohanan ng nakaraan o ang buhay ng lalaking mahal mo ngayon. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Janine, o panonoorin mong dumanak ang dugo ng lalaking ito sa harap mo. Ang boses ni Minho ay hindi na ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng buhay at katapatan. Ito ay boses ng isang estranghero. Malamig, tuyot, at puno ng desperasyon. Sa gitna ng library na dati ay amoy ng mga pangarap ni Papa, ang tanging nalalanghap ko ngayon ay ang amoy ng luma at kinalawang na bakal mula sa baril na nakatutok sa dibdib ni Elias. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang sulat na may mantsa ng tuyong dugo. Ang papel na ito ay tila isang bahagi ng puso ni Papa na pilit kong binubuo. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang bawat salitang nakasulat doon ay tila nagiging mas mabigat. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng 1,000 kamay at ang bawat tibok ng aking puso ay isang masakit na paalala ng lahat ng nawala sa akin. Wag, Jane. Huwag mong ibigay. Ang boses ni Elias ay mahinahon ngunit may kasamang pakiusap. Sa kabila ng panganib, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin ng may buong tiwala. Ang sugat sa kanyang noo ay patuloy na naglalabas ng dugo, ngunit tila wala siyang pakialam sa sarili niyang sakit. Manahimik ka! Bulyaw ni Minho habang lalong idinidiin ang dulo ng baril sa dibdib ni Elias. Janine, 1, 2, heto na. Kunin mo na. Huwag mo lang siyang sasaktan. Sigaw ko habang inilalatag ang sulat sa ibabaw ng mesa. Ang aking mga luha ay tuluyan ng umagos, mainit at puno ng pait. Sa sandaling iyon, mas mahalaga sa akin ang buhay ni Elias kaysa sa anumang katotohanang nakatago sa nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Minho, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang inaabot ang sulat. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, narinig namin ang isang marahang tunog mula sa recorder na hindi ko sinasadyang na-activate nang ilapag ko ang aking kamay sa mesa. Janine, anak ko, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Ang boses ni Papa ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng pagod at pagsisisi. Hindi ako namamatay dahil sa utang. Namamatay ako dahil nalaman ko ang katotohanan. Si Minho, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa iyo, siya ang naglagay ng lason sa gamot ng iyong ina. Pinatay niya ang mama mo para makuha ang shares niya sa kumpanya. Ang katahimikan sa library ay naging nakabibingi. Ang baril sa kamay ni Minho ay dahan-dahang nanginig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, pinalitan ng isang matinding takot habang naririnig ang boses ng taong pinagtaksilan niya. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang matandang yan. Hiyaw ni Minho. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Pinatay mo ang mama?
Ang boses ko ay halos pabulong na lang, puno ng kilabot. Hindi mo lang ako niloko, Minho. Pinatay mo ang mga taong nagmahal sa'yo. Sa gitna ng pagkagulat ni Minho, mabilis na kumilos si Elias. Gamit ang kanyang natitirang lakas, sinipa niya ang kamay ni Minho at ang baril ay tumalsik patungo sa madilim na sulok ng library. Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bakal sa sahig, kasunod ng marahas na pagbubuno ng dalawang lalaki. Elias, mag-ingat ka. Sigaw ko habang pilit kong hinahanap ang baril sa dilim. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng library ay marahas na bumukas. Pumasok ang mga tauhan ng security na kasama pala ni Minho. Binuhat nila si Elias at marahas siyang itinulak sa pader. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Shaina na dahan-dahang bumabangon mula sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng dugo, ngunit may dala siyang isang mapait na ngiti. Tapos na ang laro, Janine, sabi ni Shaina habang kinuha ang recorder at marahas itong itinapon sa sahig. Ang pagkakabasag ng plastik ay tila pagkakabasag ng huling pag-asa ko. Wala nang ebidensya. Ang sulat na ito, susunugin namin ito sa harap mo. Kinuha ni Minho ang lighter at sinilaban ang sulat ni Papa. Pinanood ko ang bawat salita na dahan-dahang nilalamon ng apoy. Ang abo ay lumilipad sa hangin tulad ng aking mga pangarap. Naramdaman ko ang isang matinding kawalan, isang uri ng pagod na tila wala ng katapusan. Ngayong wala na ang ebidensya nyo, anong gagawin mo? Hamon ni Shaina habang lumalapit sa akin. Tumingin ako sa kanila. Pagkatapos ay kay Elias na kasalukuyang nakagapos sa mga tauhan ni Minho. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking puso. Ang takot ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Akala niyo ba ay iyan lang ang ebidensya ko? Tanong ko sa isang mahinahong tono na nagpatigil sa kanilang pagtawa. Elias, nakuha mo ba? Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Elias ang kanyang cellphone. Isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap doon. Isang live stream. Ang lahat ng sinabi niyo, ang pag-amin ni Minho, at ang pagsunog niyo sa ebidensya. Ang lahat ng yon ay napanood na ng libu-libong tao online, kasama na ang mga awtoridad. Sabi ni Elias, nang may munting nangiti sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Shaina. Mabilis na kinuha ni Minho ang kanyang phone at doon niya nakita ang mga komento at ang mabilis na pagkalat ng video ng kanilang kasamaan. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa ibaba ng burol, papalapit ng papalapit sa Villa Janine. Hindi ito pwedeng mangyari. Hiyaw ni Minho habang pilit na tumatakbo patungo sa bintana, ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ng pulis ay tumatama na sa mga pader ng library. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paglapit ni Elias sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligtasan. Ang gintong tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man makapasok ang mga pulis, isang huling nakatutulig na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang putok ng baril ang narinig mula sa loob ng library. Sino ang natamaan? At sa gitna ng tagumpay, mayroon pa bang kailangang magbuwis ng buhay para sa katarungan? Ang bawat putok ng baril ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang usok na naiwan ay hindi amoy ng kamatayan, kundi ng wakas. Ang nakabibinging tunog ay dahan-dahang napalitan ng isang matinis na ugong sa aking pandinig. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Elias. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na humaharang sa anumang panganib na darating sa akin. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng lumang papel at alikabok sa loob ng library. Nang dahan-dahan kong idilat ang aking mga mata, nakita ko si Minho na nakaluhod sa sahig. Ang baril ay nalaglag sa kanyang paanan. Hindi ako ang natamaan at hindi rin si Elias. Ang bala ay bumaon sa malaking painting ni Papa
sa mismong dibdib ng imahe ng lalaking minsan niyang pinagtaksilan. Isang simbolikong kamatayan para sa huling piraso ng dangal na pilit niyang ninakaw. Huwag kayong gagalaw, ibagsak ang inyong mga sandata. Ang sigaw ng mga pulis ay umalingaw-ngaw habang mabilis silang pumasok sa silid. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga kidlat na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng aming nakaraan. Mabilis na dinakma ng mga awtoridad si Minho. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging mapagmataas na negosyante. Tanging purong takot at kawalan ng pag-asa ang natitira. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa painting ni Papa na ngayon ay may butas na. Tila doon niya lang napagtanto na wala na siyang matatakbuhan. Janine! Janine! Sabihin mo sa kanila. It's all a misunderstanding. Mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Ang pagsusumamo ni Minho ay tila isang maruming basura na pilit niyang itinatapon sa akin. Ang kanyang gaslighting ay wala ng bisa. Ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Mahal? Ang boses ko ay lumabas na matatag, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay, Minho. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang tanging minahal mo ay ang iyong sarili at ang kapangyarihan na idinulot ng mga kasinungalingan mo. Sa kabilang panig, si Shaina ay pilit na nagpupumiglas habang pinoposasan ng isang babaeng pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at dugo. Ang kanyang mamahaling damit ay gunit-gunit na, isang refleksyon ng kanyang tunay na pagkatao na matagal niyang itinago sa likod ng mga pekeng ngiti. Kasalanan niya ang lahat. Si Minho ang nag-utos sa akin. Siya ang pumatay sa nanay ni Janine. Hiyaw ni Shaina. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na huni ng ibong nagnanais na makatakas sa hawla. Wala akong kinalaman dito. I was just a victim, Janine. Please, kaibigan mo ako. Tiningnan ko si Shaina, ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang sakit na naramdaman ko noon ay wala na. Pinalitan na ito ng isang malalim na kapayapaan. Ang tunay na kaibigan, Shaina, ay hindi nanunungkit ng buhay ng iba para lang umakyat sa itaas. Tapos na ang pagpapanggap mo. Ang bawat luhang idinulot mo ay may katapat na pananagutan sa batas. Habang pilit silang inalalayan ng mga pulis palabas ng Villa Janine, ang katahimikan ay muling bumalik sa library. Ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang tumitila at ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilay sa bintana. Tumatama sa mga abong na iwan ng sinunog na sulat ni Papa. Lumapit sa akin si Elias. Sa kabila ng kanyang mga sugat at pagod, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking kamay at sa pagkakataong ito, hindi na ito nanginginig. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Tapos na, Jane. Bulong niya. Ang mga tanikala ay wala na. Malaya ka na. Napatitig ako sa butas na painting ni Papa. Naramdaman ko ang isang malakas na bugso ng emosyon. Hindi galit, kundi isang uri ng pagpapakawala. Ang bawat alaala ng pighati, ang bawat gabi ng pag-iyak, at ang bawat hapdi ng pagtataksil ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng liwanag ng umaga. Elias, tawag ko, habang isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Gusto kong ayusin ang bahay na ito. Gusto kong gawin itong isang lugar kung saan ang mga bata ay hindi na makakaranas ng takot. Isang lugar na puno ng katotohanan. Tutulungan kita, sagot niya, at naramdaman ko ang kanyang mahigpit na pisil sa aking kamay. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa sa pagbuo ng iyong mga pangarap. Habang naglalakad kami palabas ng Villa Janine, nakita ko ang mga sasakyan ng pulis na papalayo na. Dala ang mga taong minsang sumira sa aking mundo. Ang sariwang hangin, pagkatapos ng ulan, ay humahaplos sa aking mukha, tila isang basbas mula sa langit. Ang karma
ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng daan para lumabas. At sa aking paghakbang palayo sa nakaraan, alam ko na ang bawat sugat ko ay naging bahagi ng aking lakas. Ngunit bago kami tuluyang makasakay sa sasakyan, isang opisyal ng pulis ang lumapit sa amin. May hawak na isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay isang lumang notebook na nakuha nila mula sa sasakyan ni Minoo. "Miss De La Riva, baka gusto niyo itong makita," sabi ng pulis. "Mukhang ito ang orihinal na diary ng inyong ina. Nakita namin itong nakatago sa ilalim ng upuan. Nang buksan ko ang unang pahina, isang tuyong talulot ng rosas ang nalaglag. Kasunod ng isang sulat kamay na tila isang hula sa aking kinabukasan. Para sa aking Janine, balang araw, ang iyong kabutihan ang magliligtas sa ating lahat." Napahagulgol ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa buo na kaligayahan. Ang aking ina ay kasama ko pa rin sa bawat hakbang ko patungo sa liwanag. Ang sugat na dulot ng nakaraan ay hindi kailangang maging permanenteng marka ng pait, kundi isang paalala na ang isang pusong nadurog ay may kakayahang mabuo muli ng mas matibay at mas marilag. 1 taon na ang lumipas mula nang huling umalingaw-ngaw ang putok ng baril at ang mga sirena ng pulis sa loob ng Villa Janine. Ngayon, ang bawat sulok ng mansyong ito ay hindi na amoy ng alikabok at mga lihim na nabulok. Ang hangin ay sariwa na, may dalang halimuyak ng mga bagong tanim na rosas at ang masayang tawanan ng mga kababaihan. Ginawa ko ang Villa Janine na isang sanctuary of hope, isang tahanan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at pagtataksil upang tulungan silang mahanap muli ang kanilang sariling lakas. Nakatayo ako sa balkonahe, tinitingnan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang suot kong puting bestido ay marahang inililipad ng hangin at sa aking kamay ay hawak ko ang diary ni Mama. Tapos na ang laban sa korte. Si Minho at Shaina ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang habambuhay na parusa sa loob ng bilangguan. Nabalitaan ko na ang kanilang pagsasama sa loob ay napalitan ng puot. Bawat isa ay isinisisi sa isa't isa ang kanilang pagbagsak. Si Doña Remedios naman ay tuluyan ng pumanaw sa ospital, mag-isa, at walang sino mang dumalaw sa kanyang huling hininga. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang sinapit, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang paghihiganti ay hindi pala ang huling destinasyon. Ang tunay na kapayapaan ay ang sandaling mapagtanto mo na wala na silang kapangyarihan na saktan ka muli. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, Jane. O baka dapat kong tawaging Janine. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako at nakita ko si Elias, nakasandal sa pinto ng balkonahe. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya umalis sa tabi ko. Siya ang naging katuwang ko sa pagbuo muli ng kumpanya ni Papa at sa pagpapatakbo ng foundation na ito. Janine! Jane! Kahit ano pa ang itawag mo, ang mahalaga ay nandito ako ngayon. Nakangiti kong sagot. Salamat, Elias, para sa lahat. Lumapit si Elias sa akin, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Isang napaka-espesyal at kilig na sandali ang bumalot sa aming dalawa. Ang uri ng pakiramdam na akala ko ay kailanman ay hindi ko na mararanasan muli. Hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang pinagsalikop ang aming mga daliri. Jane, alam mong hindi ako napagod maghintay. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng katapan. Tinulungan kita sa iyong pagbangon dahil iyon ang nararapat. Pero ngayon, gusto ko namang tulungan ka sa iyong paglipad, hindi na bilang business partner, kundi bilang taong nais kang makasama sa bawat pagsikat ng umaga. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na hindi dahil sa takot, kundi sa isang matagal nang kinalimutang ligaya.
Tumingin ako sa kanyang mga mata at doon ko nakita ang isang kinabukasang hindi ko inakalang posible noon. Handa ka na bang sumugal muli sa pag-ibig? Tanong niya. May kasamang munting biro, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa pagkakataong ito, Elias, alam ko na kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Sagot ko, habang dahan-dahan kong inihilig ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi mo ako sinagip para lang maging utang na loob. Sinagip mo ako para makita ko ang sarili kong halaga. At dahil doon, handa na akong magmahal muli. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kanyang labi sa aking noo. Isang halik na puno ng respeto at pangako. Ang gintong tanikala na minsang sumakal sa aking leeg ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matibay na ugnayan na binuo sa katotohanan at tunay na malasakit. Binuksan ko ang huling pahina ng diary ni Mama at binasa ang huling pangungusap na isinulat niya. Pagkatapos ng bawat unos, ang lupa ay mas mataba para sa mga bagong usbong na bulaklak. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa hardin ng Villa Janine. Ang aking kwento ay hindi natapos sa trahedya sa kalsada o sa sunog sa bodega. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang umagang wala ng takot, wala ng lihim, at puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang puot na sumisira, kundi ang pag-ibig na nagpapagaling.